Kasayan, XR125. Naglulubat, nagpaayos lang ng brake light. Diyan kasayan, no? Tukan mo. Nagpaayos lang kasayan ng brake light, naglulubat na siya. Hindi siya ma. Kung ano niya, brake light. Ilaw. Wala. Ito siya kasayan. Lang inayos kasayan na naglulubat na siya. Ganito gagawin nyo kasayan pag ganyan naglulubat ha. I-testing nyo kagad yung battery. Testing natin yung reading ng battery. Nakasaya na. 10.1. Testing natin kung nag-charge siya. Charge naman siya. Nagteten siya ha. Gagawin natin dito kasayan, i-charge muna natin yung battery para malaman natin kung battery o yung ano, yung ating wiring dito kasi lagi daw itong nakabukas eh. Dito. Lagi daw siyang nakabukas yung ano, yung ilaw niya, laging nakabukas. Ngayon ang ginawa niya kasi pinaayos niya uli. Okay na siya eh. Ay siya kasayan. Ito kasi kasayan pag lagi ito nakabukas, malolobat talaga. Ang isang solusyon diyan kasayan para hindi siya malakas maglobat, papalitan natin yan ng LED. Papalitan ko to kasayan ng LED na tail light. Tapos i-charge ko muna yung battery para malaman natin kung saan nagmula yung paglobat niya. 2 days na sabi ko, wag niyang papadrain yung yung battery kasi pag na-drain to hindi na siya mabubuhay. Kung gatong 2 days lang, susubukan natin kung mabubuhay pa natin. Babalikan namin kayo pagka na-charge ko na to ng kahit mga kalahating oras. Ito na kasayan Mukhang ito na. May tama na yung kanyang battery. Isang oras tayo kasi dapat pagka chinarge natin ang battery, ganito siya dapat pagka chinarge natin hindi siya magpupul. Yan siya sa hindi siya nagpupul. Pinaka-pull na siya agad Pero pag tinignan natin yung kanyang reading. Kaya maganda may voltmeter para malalaman kagad yung Yan, 12.8 yan Yan siya. Yan, 12.8, 12.7. Bubuksan natin Yan na siya. Pagbukas natin ng bumaksak yung reading niya sa 9. Ito lang daw pinagmulan niya kasayan ito tingnan niyo to Ito yung pinagmulan niya ng sira. Kasi itong pinaayos niya yung brake light niya at saka nagpalit siya ng valve.
laging nakailaw tong bulb. Ito kasi ayan na bulb, pagka battery operated tayo, malakas kumain to ng ano, ng battery, kaya kailangan pag binattery operated papalitan to. Ito siya. Ito yung ganito yung papalit natin. Ganito yung papalit natin para mahina na siya kumonsumo. LED na siya. Pero hindi muna natin siya papalitan na para papakita ko sa inyo yung reading. Papakita ko sa inyo yung reading yan para ano. Ito na ngayon yung reading ng ano. Yung reading niya. Ibig sabihin kasayan kasi bumaba na dyan eh. Pag ang battery 12.2 ang reading, pababa. Wala na siya. Kaya pagka 12.4, medyo alanganin na rin yun. Kailangan ano siya kadalasan. 12.6 hanggang ano siya, 13. 13.2 yung mga magandang reading. 12.8. Pagka ganyan wala na, laglag na. Kapalitan natin sa ng battery para makita niyo yung ano, kung bakit siya naglobat. Battery yung ano natin, papalitan natin. Kunin lang natin itong battery ni 110. So, tutok mo ito. Kukunin natin yung ano muna, yung battery ng pares lang naman yan. XRM 110 tsaka ano, XRM 110 125, pares lang, Yamaha site, pares din ang battery. Ayan o, 10.4. Mababa, dapat 12 yan. Dapat ang pinaka ano nyan, magi 11 lang siya. Tapos mare-recover niya kagad yung 12. Eh may higit kalating oras na yun eh, yung pag-charge natin eh. Yan, palit na tayo ng battery ha. Ito yung papalit natin. Oh. Yan, low budget na battery. Gilid din lagay, diretso na lang natin. Pag natatagal lang kayo kasayan na forward nyo na lang para matumbok nyo kagad yung ano. Palitan lang namin ito kasi babalikan namin kayo. Yan na kasi napalitan na natin yung battery niya. Ito na siya ngayon. Kasi 2 days siyang na ano, 2 days siyang na drain. Kasi oh, babalik na agad yung start niya. Tapos titignan natin yung ano niya, yung charging niya. Iyan natin yung ano ha. Kaya siya ituro ko sa inyo bakit siya nalobat. Ito siya ha. Ito yung kalimbawa yan yung volts. Bababa pa yan ha, kasi hindi pa naman full charge yan eh. Yan, healthy pa yung battery natin. Kahit pumalo siya ng 11 pero mabubuhay pa kaagad siya.
Yan, 12.5 ah. Pag nag-brake tayo, bitaw, 12.3, 12.4. Yan ah. Pansinin nyo kasi na konting ano pa lang yun. Paano na kung lagi na siyang bukas? Tutok mo sa ano. Yan. Lagi na siyang bukas. Ayan, ganyan siya. Kasi nga nasira yung ano niya. Ito na yung reading. Ayan na siya kagad oh. Buhayin natin. Ayan. Lagi siyang bukas. Pag binitawan natin sa preno, akit-akit siya. Tayin natin para mas madali niyong maintindihan. Tayin natin yung talagang reading niya. Ayan, 12.2. Yan siya. Kasi kinakain niya yung battery. Pipreno tayo ha. 12. Ibig sabihin pag huminto ka pa lang, kailangan papatay na kagad yung ano. 11.9 ha. Pumapalo siya yung 11.9. 11.8. Pag binitawan natin yung preno, ayan siya. Papalo na lang siya 12.1, 12.2 ha. Ayan. Pag diniin na natin 11.9. 12 na lang tsaka 11.9 ha. Kumakain siya, kumukonsumo sa battery. Nag 11.8 pa. Ito na siya ngayon. Tanggalin na natin siya ngayon. Ayan, napakainit. Ito. Napakainit niya. Ito, pakaliwa. Mainit to. Ito naman, dahil pakaliwa yung pagtanggal, pakanan naman yung pagpasok. Pag di pumasok sa kabila, balik rin lang. Pakanan yung pagpasok. Ayan siya. Tapos testing na natin. Ito na ngayon yung reading. 12.1, 12.2 ano, yan 12.1, 12.2. Limbawa, nagloko na siya, lagi na siyang nakabukas. Ito na siya ngayon, pag-apak. Pansinin nyo. Sasaya na yun, tingnan mo, ayan mo ito. Atras mo yan, nakabukas yan. Dito sa reading. Pansinin nyo kasaya na. Halimbawa naman, papaandarin natin. Naka-preno pa rin tayo. Bitaw. Patay. Tapos buksan natin. 12.4. 3 pag nagpreno tayo. Ayan na siya. Napaka-konti ng konsumo niya. Ayan o. Pansinin nyo, mula kanina hindi siya bumababa ng ano. Hindi siya bumababa ng 11.8. Ayan, nag 11.8 siya pero nag-ano siya yung tumataas siya. Ayan. Natin mabuti para hindi siya umano. Ibig sabihin niya kasi mas mababa yung konsumo ng ano, konsumo ng LED. Dito hawakan mo tsaka may preno. Dito hawakan mo tsaka may preno ba. Ibabalik ko din yung ano. Dito ka sa kabila, hawakan mo tsaka may preno. Para makikita yung pagkakaiba. Yan yan yung LED. Alisin natin. Nakapreno ka? Hindi ka naman nakapreno eh. Preno mo. Ayan, yan ka mag-reading. Ayan yung reading
Ito. Tanggalin natin. Babalik natin yung ano ha. Babalik natin yung valve. Sige, preno mo. Ayan yung i-reading niya. 11.9. Tapos bumaba siya ng 11.8. Ayan, nakailaw ha. Tanggalin natin ulit. Napakainit. Balik uli natin yung ano, yung LED. Sige, preno. Din. Yan. Ayan siya, sana. Yun ang pagkakaiba ng LED tsaka ng ano. Mas konti siya magkonsumo. Bali kasaya nang naging sira nito kasaya na sumabay lang yung pagkakailaw dyan. Battery na yung bibigay sa kanya. Bumigay na yung kanyang battery. Ganun lang kasaya yung pagka-troubleshoot ha. Kailangan lang natin ng ano, ng tester. Ito, ano na to kasi, meron na siyang voltmeter. Kaya kung may voltmeter tayo, mas maganda. Kaya lagi kong nire-recommend sa inyo na magkabit kayo ng voltmeter sa inyong motor. Kasi napaka-importante ng ano, voltmeter. Malalaman nyo kagad kung nagkakaproblema yung motor. Hindi yung basta lang kayo mawawala ng ilaw, hindi nyo pa alam kung saan nagsimula yung ano. Hindi kagaya pag voltmeter, alam nyo na kagad kung ano yun, kung bakit biglang bumaba yung ano, yung reading. Eh siya, kahit buksan na natin ngayon yung ilaw ha, kanina hindi niya nakayaw eh. Buksan na natin yung mini driving light tsaka yung ilaw niya. Ayan siya kasaya. Bali battery naging sira niya kasaya na, tsaka yung nagpalobat sa kanya yung ano, yung kanyang bulb na ano, na-stuck siya, laging nakailaw. Susubukan natin lagyan ng ano kasayan, lagyan natin ng ano, ng solution. Subukan natin lagyan natin ng ano yun, battery solution. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.